Paano kung ang mga malalakas na monster sa ibang mundo ay gustong sakupin ang mundo ng mga tao? Dahil sa chapter na ito, masasaksihan natin ang pagdating ng Titan race sa Earth at kung paano ito pagpipira-pirasuhin ni Song Jin-woo. At mukhang sa simula pa lang matagal nang alam ni Mrs. Norma Selner ang tunay na nangyari na ang God of the Death ay ang kanilang hero. Matapos pinalipad ni Jinwoo ang mga equipments and weapon ng US government gamit ng Commander Authority, nagulat ang mga ito kung ano ang nangyari. Bakit sila napadpad sa malayo at napansin niyang tuluyan ng nabasag ang pinomena sa kalangitan. Lumabas ang napakaraming Titan monster sa gate habang ang ating bida ay kalmado lamang nakatayo, hawak-hawak ang kanyang dagger. Sinabi ng isa sa mga Titans kung bakit isa lang ang gustong sumubok na pigilan sila. Sagot ng ating bida, mukha ba akong nag-iisa? Gamit ang kapangyarihan ng pagiging Shadow Monarch, kumalat ang shadow ni Jinwoo sa napakalawak na area. At kaagad nagsisilabasan ang napakaraming Shadow Soldier at the same time naka-organize ang mga ito sa bawat grupo. Ang grupo ng mga Orcs, Ice Elves, Knights, Ants, Dragons, Giants, Sky Soldiers at marami pang iba. At dito'y sinabi ng ating bida, let's go! Lumipat ang eksena sa White House. Napaisip ang President ng US kung paano nila riresolbahin ang isang pinomena na bigla lamang lumitaw sa kalangitan at wala man silang nakitang kasagutan sa mga nangyayari. At hanggang ngayon hindi pa nila ito ipinaalam sa public. Ipinatawag ang President sa meeting room dahil ang sitwasyon daw ay tapos na. Ipinakita nila ang video na kuha sa kanilang drones. Isang teenager Asian ang currently na lumalaban sa mga monster na nag-appear at hanggang ngayon hindi pa nila alam kung sino ang binatilyong ito. Nag-activate ng magic spell Dragon Blast Breath si Tusk at gamit ang Orb of Avaras na kayang dublehin ang lakas ng fire magic spell. Binura ni Tusk ang napakaraming Titans sa gitna at makikitang sobrang dami pa rin ang bilang ng mga Titans at nasa 7% lang ang nabawas ni Tusk sa ataking nito. Pagkatapos ng napakagandang intro ni Tusk, nagsimula ng mag-collide ang dalawang grupo habang si Jinwoo parang kidlat kung gumalaw at direktang inaatake nito ang leeg ng mga Titans. Gamit ang 6 na dagger, ang lahat ng mga nadadaanan ni Jinwoo, tinatapos ito ng mga lumilipad na dagger at binabasag ang mga Titan into small pieces. Gumawa si Jinwoo ng mga Shadow Giant Dagger at pinakawalan niya ito towards sa mga Titans. Wika ng Titan Leader, magaling daw gumawa ng simpleng trick ang kapangyarihan ng Shadow Monarch. Ngunit nagulat ito nang nakita niyang naghanda si Jinwoo ng isang napakalakas niyang atake and I think parang pinagsamang Commander Authority ang kapangyarihan ng Shadow. Dahil ang kamay ni Jinwoo ay lumaki, created from Shadow at ang skills effect nito ay katulad ng Commander Authority. Gamit ang kapangyarihan na ito, hinawakan ni Jinwoo at pinabagsak ang Titan Leader. Umatras muna ang ating bida upang obserbahan ang next move ng kalaban, ngunit nakita niya ang isang anino na natatabunan ng usok at sinabing hindi niya akalaing mayroong malakas na nilalang sa isang maliit na planeta. Subalit, gumagamit pa rin ito ng mana upang maipalabas ng full extent ang tunay na kapangyarihan nito. Patunay lang daw ito na hindi pa fully develop ang lahi ng mga tao. However, sa part ng mga Titans, kailangan lang nilang paliitin ng kanilang size upang magamit nila ang full potential ng kanilang kapangyarihan. Ngunit ang mga Titan na may kakayahang paliitin ng kanilang size ay ang isa sa mga pinakamagaling na warrior sa lahi ng mga Titan at isa siya sa mga pinakamalakas na warrior. At ngayon daw, bibigyan niya ng pagkakataong magmamakaawa si Jinwoo sa kanya upang patawarin niya ito. Subalit bigla siyang natamaan ng weapon ni Billion pagkatapos pinugutan ng ulo. Daming satsat mga Lord, si Billion lang pala ang katapat nito. Pagkatapos talunin ni Billion ng leader ng mga Titans, hindi na gumalaw pa si Jinwoo at hinayaan na lamang niya ang mga Shadow Soldier na ubusin ng mga remaining Titans. Lumipat ang eksena sa meeting ng US government. Hindi pa rin nila alam kung sino ang Asian teenager na nakipaglaban sa mga monster at tinalo lamang ito na walang kahirap-hirap na parang napapanood daw niya sa isang movie. Nagsalita si David Brennan, ang direktor ng CIA, at sinabing pwede nila itong malaman sa pamamagitan ng kakayahan ni Mrs. Norma Selner. Pagkatapos lumipat ang eksena sa National Track and Field Competition Preliminaries. Ngunit nagulat si Jinwoo sa kanyang nakita dahil nakita niya ang isa sa pinakapaborito niyang Shadow Soldier na minsan nagbibigay saya sa kanya noon na si Kim Chul, ang Shadow Soldier na si Iron. Wika ng coach ng kalaban nila na school, hindi daw siya makapaniwala na napakapangit daw ng lineup ni Choi Tai-wong. Nagsama pa talaga ng first year sa match na ito.
Alam niyang nagpahinga si Wo Sangin dahil sa injury, ngunit sino namang tanga na gagawing ace player ang isang first year? Sagot ng captain ni Jinwoo na babagsak daw ang kanilang mga panga kapag makikita nila kung gaano kagaling ang kanilang first year. Tugon ng coach, mayroon din naman silang first year na isang monster kung makikipagtakbuhan. Naramdaman ni Kim Chul ang kabog sa dibdib habang tinitingnan niya ang parehong first year na napakatalas kung makatingin sa kanya. Hindi niya may paliwanag kung bakit gusto niyang lumuhod sa harapan nito kahit pareho lang sila ng edad at hindi pa niya ito nakikita noon. Biglang sumigaw si Kim Chul na ikinagulat ng kanyang coach at napasabing huwag daw itong magpatawa at naisip niyang napaka-imposibleng matatakot siya sa isang napakahina at wala siyang nakikitang forma na isa itong magaling na atleta. Nilapitan niya si Jinwoo at sinabi niya kung mayroon daw itong problema sa kanya, pwede silang mag-usap sa labas. Samantalang na-hype ang mga teammates ni Jinwoo sa sobrang init daw ng laban kahit hindi pa nagsisimula ang takbuhan. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa likod ng hagdanan. Kwinelyuhan ni Kim Chul si Jinwoo at sinabing kung sa tingin daw nito nagbibiro siya dahil pareho silang naka-track and field school uniform, well hindi daw sila magka-level. Habang si Igris at Bero, Tosk ay masayang muling nakita si Iron. At wika ni Billion, hayaan daw siyang disiplinahin ng kanyang former comrade. Ngunit biglang nagulat si Kim Chul kung bakit biglang nag-iba ang kanyang nararamdaman at hindi niya mapigilang mapaluha sa harap ni Jinwoo. Napaluhod si Kim Chul habang nanginginig at hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Umalis si Jinwoo dahil alam niyang isa ng tao si Iron at dapat hindi niya na i-involve ang kanyang sarili kay Kim Chul. Ngunit pinigilan ni Kim Chul na umalis si Jinwoo habang pinupunit niya ang kanyang damit at napasabing ito kaya ang sinasabi nilang pagmamahal. Nandiri si Jinwoo sa mga sinasabi ni Kim Chul dahil kahit hanggang ngayon nonsense pa rin daw ang mga sinasabi nito. Gumawa ng snap si Jinwoo upang ibalin ang emosyon ni Kim Chul at kunin ng lahat ng mga negatives towards sa kanya at mamuhay ito na isang mabait na tao. Maya-maya nagulat si Kim Chul dahil mag-isa na lamang siya at nagkapunit-punit pa ang kanyang damit. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa bahay ni Mrs. Selner. Binisita ni David Brennan si Mrs. Selner. Sa pagpasok ni Mr. Brennan sa bahay, naamoy niya kaagad ang mabangong pagkain. Wika ni Mrs. Selner, mayroon daw silang bisita bago dumating si David Brennan. Gustong maging straight to the point ni Mr. Brennan kung bakit siya bumisita sa bahay at ayaw niyang abalahin si Mrs. Selner baka mayroon pa itong ibang ginagawa. Alam ni Mrs. Selner kung ano ang kailangan ni David Brennan, kung bakit ito naparito ngunit wala siyang ibang bagay na nakita sa future matapos niyang makita ang pagdating ng God of the Death. Habang naghanda si Mrs. Selner ng cookies at kape para kay David Brennan, sinabi niya na kahit ano pa ang itatanong nito patungkol sa future, wala siyang may sasagot dahil ang kasagutan ay nasa nakaraan at wala ito sa hinaharap. Inamin ni Mrs. Selner na kilala niya ang identity sa taong gustong malaman ni Brennan galing sa kanya, subalit wala siyang sasabihin kahit ano patungkol sa taong ito. Napasigaw si Mr. Brennan dahil alam daw ni Mrs. Selner kung ano ang ginawa nito at dapat nila malaman ang identity ng taong ito. Wika ni Mrs. Selner, niligtas daw ng lalaking ito ang kanilang bansa. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi niya sasabihin ang identity ng lalaki. At tinanong niya si Mr. Brennan kung nakita ba nito ang video kung paano iniligtas ng lalaki ang kanilang bansa. Sinabi ni Mr. Brennan, nakita niya ang isang nilalang na may napakalakas na kapangyarihan na kayang iligtas ang sangkatauhan. Tinanong ni Mrs. Selner si Brennan kung naniniwala ba ito sa kanya na hindi ito first time na nangyari at nangyari na ito sa nakaraan. Nilinaw ni Mr. Brennan kung ang ibig bang sabihin ni Mrs. Selner na ilang ulit nang nakaharap sa matinding crisis ang sangkatauhan na hindi nila nalalaman, ngunit hindi ito sinagot ni Mrs. Selner since sinagot na mismo ni Mr. Brennan ang kanyang katanungan. Pagkatapos nagpaalam si David Brennan at gusto niyang marinig galing kay Mrs. Selner na ang lalaki na nasa video ay hindi mapanganib. Nabangiti si Mrs. Selner at sinabing igagaranti niyang hindi ito masamang tao. Gustong bigyan ng cookies ni Mrs. Selner si Mr. Brennan bago ito umalis. Ngunit nagmamadali ito kaya hinawakan na lamang niya ang ulo ng anak ni Mrs. Selner at nagpaalam. Bumaba si Thomas Andre at sinabing hindi daw niya gusto ang matandang yon at kung papayag daw si Mrs. Selner tuturuan daw niya ito ng leksyon. Wika ni Mrs. Selner, hindi ba't na-disqualified ka sa pagiging fighter? Kinuha ni Thomas Andre ang cookies pagkatapos pasimpleng inilagay ang lahat ng cookies sa kanyang malaking bunganga at wika niya, marami dong namamatay sa aksidente kaysa sa kanya, lalo na sa mga taong na-aksidente sa kalsada. Ngunit buti na lang na iligtas siya sa isang malaking aksidente dahil sa prophecy ni Mrs. Selner.
Tinanong ni Thomas Andre kung bakit iniligtas siya noon ni Mrs. Selner. Wika nito, ito ay dahil marami daw nagawang mabuti si Thomas Andre sa huli nitong nakaraang buhay. Kaya nagulat ang Gulayat na mayroon palang nagawang mabuti ang isang UFC devil na si Thomas Andre sa nakaraan. At tinanong niya kung ano naman ang nagawa noon sa lalaking nasa video. Wika ni Mrs. Selner, iniligtas daw nito ang buong mundo at ang lahat ng sangkatauhan. Napangiti si Thomas Andre dahil minsan alam daw niya kung kailan nagsasabi ng totoo itong si Mrs. Selner. At ang tanong daw kung ano ang ginagawa ngayon ng kanilang bayani. Pagkatapos ipinakitang si Song Jinwoo at Cha Hae-in ay nagkatinginan. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!